Kaka-transport ko lang bilang ang pinakamaliit na lilang kalabasa sa likas na baging ng kalabasa. Agad kong napansin na ang 6 na kasabay kong tumubo. Mga kalabasa ay may mga alon ng buhay sa loob. Ngunit ang mas ikinagulat ko, ang 6 na kalabasang ito nang maramdaman ang aking paggising, ay walang pag-aalinlangang ipinasa sa akin ang kanilang pinagmulan na lakas. Lumalabas na matapos akong maging lilang kalabasa ay natulog ako ng 1,000,000 taon. At matagal pa bago ang 1,000,000 taon na iyon. Ang 6 na kalabasa ay matagal nang nagising. Kaya ngayon iniisip ng 6 na kalabasa na ako ay matagal bago muling nagising. Dahil sila ang sumipsip ng lahat ng sustansya mula sa likas na baging ng kalabasa. Di nagtagal ay naranasan ko ang maraming benepisyo bilang bunso. Nagsimula akong mag-focus at marahang makiramdam. At buong lakas na pinagsama ang 6 na uri ng pinagmulan na enerhiya. Hanggang sa lumipas ang 1,000,000 taon. Sa araw na ito tuluyan kong napino ang pulang kalabasa. Ang ipinadalang pinagmulan na enerhiya. At ganap na pinagsanib. Mula sa enerhiyang ito, nakaramdam ako ng isang hibla ng lakas ng batas. Agad akong napatigil sa matinding gulat. Dapat malaman na ang batas ng lakas ay isa sa 3,000. Pinakadakilang batas ng dakilang daan. At sa buong sinaunang kalangitan at lupa, iisa lamang ang kayang kumontrol sa batas ng lakas. Iyon ay ang dakilang Diyos na si Pangu na lumikha ng langit at lupa. Hindi kaya ang nilalang sa pulang kalabasa ay si Pangu. Ngunit ito ay napakahirap paniwalaan. Hindi ba namatay si Pangu sa malaking sakuna ng paglikha? Nang inag ang aking damdamin, nag-alangan sandali ngunit tinawag ko pa rin ang pulang kalabasa. Kuya, ikaw ba si Pangu? Pangu, sino si Pangu? Isang napakalalim na tinig ang nagmula sa pulang kalabasa. Sa tonong ito ako ay lubos na naguluhan. Tila hindi nagsisinungaling ang kabilang panig. At sa mga sumunod na ilang milyong taon, unti-unti kong sinipsip ang natitirang 5 uri ng pinagmulan na enerhiya. Ang pinagmulan na enerhiya ng ikalawang kuya ay lubhang kakaiba. Pinahintulutan akong kontrolin ang daloy ng oras ayon sa aking nais. Sa paligid ng aking katawan, ay nabuo pa ang isang kakaibang larangan ng oras. Isang taong paglinang sa loob ng kalabasa ay katumbas ng 100 taong pagsasanay sa labas. Ito ay lubos na nagpabilis sa aking pagsipsip ng iba pang pinagmulan na enerhiya. Ang pinagmulan na enerhiya ng ikatlong kuya ay kasing hiwaga rin. Pinahintulutan akong maunawaan ang hiwaga ng nakaraan at kasalukuyang buhay. Sabay nito ay mas umangat ang aking pagkaunawa sa mga batas at kapangyarihan. Ang pinagmulan na enerhiya ng ika-4 na kuya ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pagkaunawa sa ikot ng buhay. Sa loob lamang ng ilang libong taon, tila ako ay nag-anyo sa napakaraming anyo. Minsan ay naging isda na malayang lumalangoy sa ilog at dagat. Minsan ay naging mabangis na kabayo na humaharurot sa kapatagan. Minsan ay naging banal na dragon na lumilipad sa 9 na langit. Ang pinagmulan na lakas ng ika-5 kuya ay simple ngunit malupit. Tila isang walang hanggang itim na butas na kayang lamunin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang pinagmulan ng ika-6 na ate ay parang isang magulong pugon na naglalaman ng bawat elemento sa pagitan ng langit at lupa. Bawat uri ng katangian, magulo at hindi malinaw, mahirap pag-ibahin. Ang pinagmulan na lakas ng 6 na kuya at ate ay pawang napakalakas. Kung gayon ano naman ang sa akin? Ano nga ba ang aking natatanging kakayahan? Punong-puno ako ng pagdududa. Magkasama kaming tumubo sa iisang baging ng kalabasa. Likas na iisa ang aming pinagmulan. Kung ang 6 na kuya at ate ay ganito kahimala, hindi naman ako maaaring masyadong mahina. Matapos ang napakahabang panahon ng pagsubok at paghahanap, sa wakas ay natuklasan ko ang aking sariling lakas. Iyon ay ang likas na pagkakabit ng daong himig. Sa madaling salita ay pambihirang talino sa pag-unawa. Anumang pag-aralan ay nagiging dobleng epektibo. Alam kong lubos kung gaano kahalaga ang isang mahusay na pundasyon. Sa sinaunang mundong Hongwang, agad na puno ng walang hanggang galat ang aking puso. May kanya-kanyang paraan ng pagsasanay ang mga kuya at ate. Mas mabuti kung pagsamahin ko ang pinagmulan na lakas ng mga kuya at ate. Baka makalikha ako ng isang walang kapantay na paraan ng pagsasanay. Agad kong isinagawa ang aking naisip. Sinimulan kong pag-aralang mabuti ang esensya ng mga paraan ng pagsasanay. Hindi ko na malayang lumipas na naman ang napakahabang panahon. Sa paghubog ng mahabang agos ng oras, talagang nakabuo ako ng isang ganap na bagong paraan ng pagsasanay. Pinag-isa ng paraang ito ang esensya ng 6 na kuya at ate. Pinangalanan ko itong Hongmeng Dakilang Daan. Nang magkaroon ng sariling paraan ng pagsasanay, nagpatuloy akong magsanay ng payapa sa loob ng lilang kalabasa. Ang mga lilang ulap na umiikot sa aking paligid ay naglalaman ng napakalalim na batas ng langit at lupa. Mayroon itong nakamamatay na atraksyon sa akin. Ikas kong naramdaman na ang mga lilang ulap na ito ay hindi pangkaraniwan. Kung ang mga ito ba ang alamat na Hongmeng na lilang enerhiya? Hindi ko pa ito matiyak sa ngayon. Tutal ang 6 na kuya at ate ay hindi pa rin lumalabas mula sa kanilang mga anyo. Hindi rin ako nagmamadali, kaya tahimik kong sinipsip ang pinagmulan at lilang enerhiya. Sa isang kisap mata, lumipas na naman ang ilang milyong taon. Sa araw na ito ako ay taimtim na nagsasanay. Bigla kong narinig ang isang ugong na yumanig sa langit at lupa. Agad akong nagising sa gulat. Nakita kong biglang pumutok ang pulang kalabasa. Mula rito ay lumabas ang isang napakalaking figura. Isang dambuhalang lalaking puno ng kalamnan at balbas. Binabati ka namin kuya sa iyong paglabas. Binabati ka namin kuya sa iyong pagsilang. Ang mga nilalang sa natitirang 5 kalabasa ay masayang sumigaw.
Binabati ka namin kuya sa iyong pagdating. Ako rin ay agad na sumigaw kasama nila. Hahaha, magsikap kayong magsanay. Darating ang araw na kayo rin ay lalabas. Binuka ng balbasaradong dambuhala ang kanyang mga bisig. Lubos na dinama ang sinauna at malawak na mundong ito. Bigla siyang napakunot noo at nagsabing napakapamilyar ng mundong ito. Parang may pakiramdam ng ugnayang dugo. Tila ba ito ay tumutugon sa akin? Nang marinig ko iyon ay nanginag ang aking dibdib. Naku naman, huwag naman sanang si kuya ay talagang si Pangu. Kahit hindi man siya ang mismong Pangu, tiyak na may napakalaking kaugnayan siya kay Pangu. O kaya naman ay siya ang muling isinilang na Pangu na walang alaala ng nakaraang buhay. Pagkatapos nito ay naglakad-lakad ang balbasaradong dambuhala sa paligid ng baging ng kalabasa. Pagkatapos ay bumalik sa pwesto at nagpatuloy sa pagsasanay. Kusang anako ang tungkulin ng pagprotekta sa mga nakababatang kapatid. Lumabas din ang balbasaradong dambuhala upang magputol ng kahoy at nagtayo ng bakod sa paligid ng baging ng kalabasa. Bumuo ng isang napakalaking pamayanan na pinangalan ng Nayon ng Kalabasa. Sa ganitong paraan ay lumipas na naman ang hindi mabilang na panahon. Sa araw na ito ay lumabas ang balbasaradong dambuhala upang magputol ng kahoy. Biglang may isang matandang tao na may anyong banal na lumitaw mula sa kawalan sa harap ng baging ng kalabasa. Napakaganda ng isang likas na baging ng kalabasa. Ang likas na baging ng kalabasa na ito ay talagang nagkaroon ng pagbabago. Talagang kahanga-hanga at kakaiba. Habang sinusuri ang napakalaking baging ng kalabasa ay pabulong na sambit ng matandang tao. Matandang ulupong, sino ka bang nilalang? Ano ang ibinubulong-bulong mo riyan? Malakas na sigaw ng mainitan ng ulo na ikalimang kuya. Ang mga kalabasang bunga ng baging na ito ay talagang nagluwal ng mga nilalang. Ito ay isang pambihirang pangyayaring hindi pa nasaksihan noon. Hindi tama, ayon sa dapat ay may 7 kalabasa sa baging na ito. Bakit 6 lamang ang aking nakikita ngayon? Maaari bang may isa nang nakalabas at naganyo? Napasigaw sa gulat ang matandang tao. Matandang ulupong, ang ingay mo riyan sa kakabulong. Mag-ingat ka at baka pagbalik ng kuya ko ay baliin ang mga buto mo. Umalis ka na, galit na sigaw ng berdeng kalabasa ng ika-4 na kuya. Mga Ginoo, ako si Hongjun at wala akong masamang hangarin sa inyo. Pakiramdam ko lamang ay may kakaibang ugnayan ako sa isa sa inyo. Nakangiting sambit ng matandang dawista. Hongjun, lintik, ang matandang ito pala ay ang ninuno ng Dao ng Honghuang. Agad akong namutla sa matinding gulat. Dapat malaman na sa orihinal na kwento ng Honghuang. Ang 7 banal na kalabasa sa baging ay napunta sa 3 Qingnuo Donghuang Taiyi, Hongjun at Haotian. Ngunit sa ngayon ay hindi pa isinisilang si Haotian. Isa pa lamang siyang walang muwang na bato. Ibig sabihin ang banal na kalabasa ni Haotian ay malamang ibinigay ni Dao Ancestor Hongjun. Sinabi ng Dao Ancestor na may ugnayan siya sa isang kalabasa. Malamang iyon ang pinagmulan nito. Lintik, huwag mo sanang sabihin ako iyon. Biglang sumulpot ang masamang pakiramdam sa aking dibdib. Itinuro ng Dao Ancestor ang lilang kalabasa kung saan ako naroon. Ang lilang kalabasang ito ay may ugnayan sa akin. Ngayon ay dadalhin ko na ito. Habang sinasabi ito ay lumapit siya upang pitasin ang lilang kalabasa. Buwisit sa walang kapantayan. Talagang ako ang pakay niya. Walang tigil ang mura ko sa isipan. Habang punong-puno ng pagkabahala. Lintik na matanda, ano ang balak mong gawin? Kung gagalawin mo ang ika-7 kapatid namin, pabalatan ka namin ng buhay. Lintik na matanda, huwag mong hawakan ang ika-7 kapatid ko. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Lintik na matandang dawista, nagsawa ka na ba sa buhay? Naglakas loob ka pang pag-interese ng ika-7 kapatid namin. Hintayin mo lamang na ako ay mag-anyo. Tiyak na dudurugin kita hanggang abo. Ang mga nilalang sa iba pang 5 kalabasa ay nagngit-ngit sa galit. Sunod-sunod silang sumigaw sa galit. Ngunit wala pa ni isa sa kanila ang nakakapag-anyo. Wala silang magawa kundi panoorin. Ang kamay ni Hongjun na dahan-daang inaabot ang lilang kalabasa. Sa mismong sandaling kritikal, isang mabigat at malamig na sanggol ang biglang umalingaw-ngaw. Ang kamay ng Dao Ancestor na nakabitin sa ere ay biglang tumigil. Nanginag ang buong katawan niya. Tila ba siya ay tinitigan ng isang sinaunang mabangis na halimaw. Punong-puno ng tensyon ang kanyang katawan. Kuya, sa wakas ay bumalik ka rin. Balak ng lintik na matandang ito na kunin ang ika-7 kapatid. Kuya, bilisan mo at ayusin ang lintik na ito. Nang makita ng mga nilalang sa 5 kalabasa, ang dambuhalang figurang lumitaw sa likod ng matandang dawista. Agad silang napuno ng galit at sabay-sabay na sumigaw. Kuya, tulong. Nang makita kong bumalik ang balbasaradong dambuhala, hindi ko napigil ang sumigaw sa tuwa. Dahan-daang lumingon ang Dao Ancestor patungo sa dambuhala. Ramdam niyang may naglalabas na walang kapantay na presyon. Ang pakiramdam na ito ay minsan lamang niyang naranasan. At iyon ay mula kay Pangu. Ang Dao Ancestor ay muling isinilang mula sa 3,000 Diyos ng kaguluhan. Noon ay kabilang din siya sa mga lumusob kay Pangu. Ngunit muntik na siyang mapuksa ng isang palako ni Pangu. Isang hibla na lamang ng tunay na espiritu ang nakaligtas. Matapos likhain ni Pangu ang langit at lupa, doon lamang siya nakapasok sa mundong Honghuang. At muling isinilang. Lintik, bakit pamilyar ang Presier sa taong ito? Siya ba ay si Pangu? Ngunit ito ay talagang imposible. Tiyak na namatay na si Pangu. Habang nakatingin sa balbasaradong dambuhala, hindi napigilan ng Dao Ancestor na lumunok. At nagbigay galang na saludo. Kaibigang Dao, HM, binabalak mong saktan ang ika-7 kapatid ko.
Wala akong ganoong balak, ngunit ang lilang kalabasa ay tunay na may ugnayan sa akin. Ugnayan ang ulo mo. Galit na mura ng balbasaradong dambuhala. Kasunod nito ay nagsanib ang katawan at palakol. Isang napakalaking palakol ang sumiklab paitaas. At buong lakas na ibinagsak patungo sa Dao Ancestor. Sa sandaling ito ang dating kalawangin na higanteng palakol ay biglang naglabas ng libu-libong makinang na liwanag. Tila ang buong lakas ng Hongwang ay hinailan ng hampas na ito. Lintik, sobra itong malakas. Unang beses kong makita na umatake si Kuya. Agad akong napuno ng matinding pananabik. Sa kabilang panig ay hindi rin ito inasahan ng Dao Ancestor. Naaatake agad ang balbasaradong dambuhala. At higit pa rito ang lakas ng palakol ay napakabihira. Kung tatama ang hampas na ito, tiyak na tuluyang mawawasak ang kanyang kaluluwa at diwa. Bukod dito ang aura ng hampas na ito ay pamilyar sa kanya. Na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang puso. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ng Dao Ancestor. Halos lumabas ang mga mata sa pagkagulat. Agad niyang tinapak ang kanyang noo. Biglang lumitaw sa likod ng kanyang ulo ang isang makukulay na ulap. Sa loob ng ulap ay bahagyang nasal ayan ang mundong Hongmeng. Habang sa labas ay umiikot ang mga gintong perlas, gintong lotes at gintong lampara. Na patuloy na bumabagsak na parang patak ng ulan sa bubong. Mga hibla ng mahiwagang liwanag. Makinang na nagkalat, mahigpit na pinrotektahan ang buong katawan ng Dao Ancestor. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko sa Hongwang. Labanan ng mga pinakamalalakas sa mundo. At isa pang rurok na sagupaan ng dalawang pambihirang eksperto. Hindi ko mapigil ang idilat ng todo ang aking mga mata. Takot na may makaligtaang kahit isang detalye. Gaya ng inaasahan. Sa sumunod na sandali ang makislap na liwanag na dala ng higanteng palakol. Ay walang makapigil. Lahat ng bagay ay naging abo. Ang mga ulap ng banal na liwanag ay nagimbal ng husto. Maraming banal na hiyas tulad ng gintong perlas, lotes at lampara ang nagkalat. Ang Dao Ancestor ay napaatras ng sunod-sunod. Namutla ang kanyang mukha, uminam ang kanyang lalamunan, at napabuga ng sariwang dugo. Nakatingin siya sa balbasaradong kuya na puno ng pagkabigla. Ang galing, bugbugin mo ang matandang iyon. Ang natitirang 5 kalabasa ay labis na nasabik, at sabay-sabay na sumigaw. Samantalang ako ay tulala, halos hindi makapaniwala sa aking nakita. Sino ba ang Dao Ancestor? Siya ang kinikilalang pinakamalakas sa mundong Hongwang. Ngunit ngayon ay nasugatan siya ng isang hampas ni Kuya. Lintik, sobra ang lakas ni Kuya. Kahit hindi pa ganap na naging banal ang Dao Ancestor. Kung titingnan ng buong Hongwang, ang makapagpasukan ng dugo sa Dao Ancestor sa isang galaw. Tila wala pang ipinapanganak, kahit ang Demon Ancestor na si Luo Hao ay hindi kaya. Kung gayon posible bang si Kuya ay tunay na si Pango? Ngunit agad kong itinanggi ang isip na ito. Sapagkat ang lakas ni Pango ay lubhang lampas sa lahat. Siya ang nagwalis sa 3,000 Diyos ng kaguluhan mag-isa. At pagkatapos ay nilikha ang langit at lupa sa sariling lakas. Ang kanyang antas ay halos umabot sa kalahating hakbang ng dakilang daan. Isang hakbang na lamang mula sa tunay na dakilang daan. Ngunit sa lakas ni Kuya ngayon, at sa kanyang pagkontrol sa batas ng lakas, maaaring isa itong hibla ng banal na kaluluwa ni Pango na muling isinilang. Isang mapangahas na hinala ang biglang sumibol sa aking isip. Sa sobrang pananabik ay malakas na tumitibok ang aking puso. Kaibigang daw, talagang wala akong anumang masamang balak. Hinihiling kong huwag ka nang umatake. Umalis, ibinaba ng balbasaradong dambuhala ang higanteng palakol. Matatalim ang mga mata niyang parang apoy habang malamig na sumigaw. Magkikita pa tayo. Lumingon ang Dao Ancestor at mariing tumingin sa lilang kalabasa na kinaroroonan ko. Pagkatapos ay nagbigay galang siya sa balbasaradong dambuhala, at naging isang sinag ng liwanag na mabilis na naglaho sa kalayuan. Isinuksok ng balbasaradong dambuhala ang higanteng palakol sa kanyang baywang, at tumingin sa 6 na nakababatang kapatid. Ayos lang ba kayo? Kuya, ayos lang kami, pero talagang napakasama ng matandang iyon. Sinubukan pa niyang kunin ang ika-7 kapatid. Kapag nakapaganyo na ako, hahanapin ko ang matandang iyon at babasagin ko siya sa bagbog. Malakas na sigaw ng kahel na kalabasa. Tama, ako rin babasagin ko ang ulo ng matandang iyon. Sumabay ding sumigaw ang dilaw na kalabasa. Ako naman ay napuno ng pagkailang. Iyon ay ang Dao Ancestor na si Hongjun. Parang madali lang ninyong sabihin ang bugbugin. Ngunit nang pag-isipan ko, mukhang bawat isa sa mga kuya at ate ay labis na kakaiba. Baka nga kaya talaga nilang talunin ang Dao Ancestor. Hindi ko napigil ang muling maghinala sa tunay na pagkakakilanlan ng iba pang mga kuya at ate. Dahil sa pangyayaring ito sa Dao Ancestor, lalong nagsikap ang bawat kapatid sa pagsasanay. Lahat ay umaasang makapag-anyo sa lalong madaling panahon. Sa araw na ito ay muling umalingaw-ngaw ang 2 malalakas na pagsabog sa baging ng kalabasa. Nakita ang kahel na kalabasa at dilaw na kalabasa, na biglang pumutok mula sa baging ng kalabasa. Agad na may lumabas mula sa kahel na kalabasa. Lumabas ang isang dambuhalang lalaking mataba ang baywang at malapad ang katawan. Samantalang naglaho ang makukulay na liwanag sa dilaw na kalabasa. At mula rito ay lumabas ang isang maputing iskolar na puno ng anyong pantas. Binabati ko ang 2 kapatid at 3 kapatid sa kanilang pag-anyo. Bihirang ngumiti ang balbasaradong dambuhala. Binabati ko kayo 2 kuya 3 kuya sa inyong pagsilang. Ang mga nilalang sa natitirang mga kalabasa ay sunod-sunod na bumati. Ako rin ay agad na bumati. Binabati ko kayo 2 kuya 3 kuya sa inyong pag-anyo. Kayong lahat ay magsikap sa pagsasanay.
Lalo na ikaw ikapitong kapatid. Ang iyong pinagmulan na lakas ang pinakamahina. Kaya lalo kang dapat magsikap. Paalala ng ikalawang kuya, gagawin ko. Matapos ang 10 milyong taon na magkasama araw-araw. Matagal ko nang itinuring mula sa puso. Ang mga kuya at ate na ito bilang tunay na pamilya. Ikatlong kapatid, naaalala mo ba ang lintik na matandang dawista? Naglakas loob pa siyang pag-interese ng ikapitong kapatid. Ngayon na nakapaganyo na tayo. Bakit hindi natin siya hanapin at bugbugin para mailabas ang galit? Ungkahing sabi ng dambuhalang lalaki sa maputing iskolar. Magaling-magaling, palakpak na pagsang-ayon ng iskolar. Napuno ako ng pagkailang, kaya agad akong sumagot. Ikalawang kuya, ikatlong kuya, lumipas na ang ilang milyong taon. Baka mas mabuting kalimutan na lang ito. Ayaw mo, bakit ayaw mo? Ikapitong kapatid, huwag mong sabihing natatakot kang hindi namin siya matalo. Tanong ng ikalawang kuya habang tinaasan ang kilay. Iyon, ikatlong kuya, hindi ko iyon ang ibig sabihin. Pero sa totoo lang iyon talaga ang nasa isip ko. Pero talagang nahihiya akong sabihin. Yun nga ang tama, huwag kang mag-alala. Sandali lang kami at babalik agad. Napangisi ang dambuhalang lalaki. Hinayla niya ang iskolar at tinalikuran na ang pag-alis. Ngunit hindi pa sila nakakalayo. Huminto ang dambuhalang lalaki. Tumingon at nagsalita. Pero bago kami umalis, kailangan muna nating maglagay ng proteksyon sa nayon. Habang sinasabi yon ay iniunat ng dambuhalang lalaki ang kamay. Mariing hinablat ang kawalan. Agad na sumiklab ang isang makulay na dambuhalang ilog. Umikot ito ng isang beses sa paligid ng nayon ng kalabasa. At mahigpit na pumalibot sa buong nayon. Ngunit ang ilog na ito ay may kakaiba. Hindi ito binubuo ng karaniwang tubig, kundi ng hindi mabilang na tila tubig na sinag ng liwanag. Makalipas lamang ang ilang sandali, ang dambuhalang ilog na ito ay naging katulad ng isang ordinaryong ilog. Ikatlong kapatid, huwag ka na ring magtago, dahil kumilos na ang ikalawang kuya. Ako man ay magpapakita ng kaunting kakayahan. Punong-puno ng sigla ang iskolar. Agad siyang lumipad patungo sa kalangitan. Ang 3,000 hibla ng buhok sa likod ng ulo ay malayang sumayaw. Mabilis na gumuhit ang dalawang kamay sa kawalan. Kasabay ang isa pang malakas na halakhak. Isa pang dambuhalang ilog ang biglang lumitaw. Umikot ito ng isang beses sa paligid ng nayon ng kalabasa. At bumuo ng isang napakalaking bilog na hadlang. Ang kakaiba ay, ang ilog na tinawag ng iskolar, ay hindi rin gawa sa tubig, kundi binubuo ng makukulay na mga tagpo. Ngunit di nagtagal ay muli rin itong naglaho. At nagmukhang walang kaibahan sa karaniwang ilog. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagkatinginan at nagtawanan ang dambuhalang lalaki at ang iskolar. Sabay silang humakbang papasok sa kawalan. Tinitigan ko ang dalawang ilog na nagbabantay sa nayon at napatulala. Ang dalawang ilog ni na ikalawang kuya at ikatlong kuya ay talagang napakahiwaga. Kapag ako ay nakapaganyo na, tiyak na sisiyasatin ko ng mabuti ang dalawang ilog na iyon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang tahimik na pagsasanay. Lumipas ang mga araw ng paisa-isa. Mula nang umalis ang dambuhalang lalaki at ang iskolar. Ilang daang libong taon na ang nakalipas. Ngunit hindi pa rin sila bumabalik. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Ngunit ang iba pang mga kapatid ay hindi man lang nababahala. Tila may ganap silang tiwala sa dambuhalang lalaki at sa iskolar. Sa araw na ito biglang umalon ang kawalan na parang tubig. Mula sa kawalan ay muling lumabas ang dambuhalang lalaki at ang iskolar. May hawak pa ang dambuhalang lalaki, na isang maliit na hayop na puting-puti ang buong katawan. Mga kapatid, bumalik na kami. Namiss ba ninyo kami? Nang makita kong ligtas na nakabalik ang dalawa, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Haha, ikalawang kuya, ikatlong kuya. Sa wakas ay nakabalik na kayo. Ikapitong kapatid. Sa pag-alis namin sa pagkakataong ito, matagal naming hinanap ang matandang Hong Jun na iyon. At binugbog namin siya hanggang magkalat ang mga ngipin niya. Habang tumatakas na yakap ang ulo. Talagang napakasarap sa pakiramdam. Excited na inihagis ng iskolar sa lupa ang isang punong namumunga. Pagbagsak pa lamang nito ay agad itong nag-ugat at sumibol. Namukadkad ang mga bulaklak na parang lotes at napakaganda. Sa isang iglap ay namunga ito ng 9 na kulay gintong prutas. May bahagyang lumilitaw na 2 salitang huangzong sa mga bunga. Huangzong. Ito ba ay ang huangzong li na isa sa 10 likas na banal na ugat? Nakatitig lang ako na halos hindi na kumukurap. Ang punong ito ay handog ng matandang dawista habang siya ay nakaluhod at humihingi ng awa. Grabe, hindi kaya talaga ng dambuhalang lalaki at ng iskolar. Nabugbugin ng todo ang Dao Ancestor. Lubos ang aking pagkabigla, parang nag-aalimpuyo ang aking isipan na parang dagat. Ibinato ng dambuhalang lalaki sa lupa ang maliit na hayop na hawak niya. Sabay ni singiti at sinabi, "Kapitong kapatid, mukhang mabalahibo at kaaya-aya ang maliit na ito. Alagaan mo na lang siya na parang aso. Para may kasama ka, ako ay isang marangal na hari ng mga halimaw." Agad na nagalit ang maliit na hayop, at umungal na parang kulog. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, ay tinamaan na ang ulo nito ng isang malakas na pitik. Nanlaki ang mata ng dambuhalang lalaki. "Kung ayaw mong maging aso, papatayin kita at gagawin kang sabaw." Sa takot ay biglang umurong ang leeg ng maliit na hayop, at nilunok pabalik ang mga salitang sasabihin sana. Nanginginig itong tumingin sa dambuhalang lalaki. Halatang dati pa itong naparusahan ng husto. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang lahat sa tahimik na pagsasanay sa nayon ng kalabasa. At binigyan ang maliit na hayop ng pangalang Xiaoba.
Buong araw iniisip ni Xiaoba kung paano makatakas sa nayon. Ngunit tila labis nitong kinatatakutan. Ang dalawang ilog na pumapalibot sa nayon. Kahit isang hakbang ay hindi nito magawang pumasok. Minsan ay muntik na itong malunod ng mahulog sa ilog. Buti na lang at agad kong tinawag ang dambuhalang lalaki. At siya ang humila rito palabas ng ilog. Simula noon ay hindi na muling nagtangkang tumakas si Xiaoba. Sa araw-araw ay lumalayo na ito sa dalawang ilog. At masunuring nananatili sa loob ng nayon. Mabilis na lumipas muli ang ilang daang libong taon. Isang araw biglang may lumipad na sinag ng liwanag mula sa labas ng nayon. Nang maglaho ang sinag ng liwanag ay lumitaw ang isang figura. Hindi siya iba, siya mismo ang Dao Ancestor na si Hongjun. Mga kaibigang Dao, dumating si Hongjun upang bumisita. Mukhang may pag-iingat din si Hongjun sa dalawang ilog sa labas ng nayon. Malayo pa lamang ay magalang siyang nagbigay galang. Ayos talagang matyaga ang matandang Hongjun na ito. Bumalik na naman para maghanap ng gulo. Walang magawa ang dambuhalang lalaki. Nang marinig ang boses ay agad na tumakbong palabas. Dahil masyadong malayo ang distansya. At may harang pang dalawang mahiwagang ilog. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Malabo ko lamang nakita ang dambuhalang lalaki na may hawak na dalawang kutsilyong pangkatay. Habang pasigaw-sigaw doon, samantalang mukhang may pag-iingat ang Dao Ancestor. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi umalis na lumilipad. Saka pa lamang tahimik na bumalik ang dambuhalang lalaki. Nagtanong ang iskolar, "Ikalawang kuya, ano na naman ang pakay ng lintik na iyon?" Gusto raw ng lintik na iyon na sumama ako. Para wasakin ang kung anong Zusian Sword Formation. Wala akong oras sa ganoong kalokohan. Kung sino ang may gusto siya na lang. Zusian Sword Formation ba? Mukhang nasa huling yugto na ng Dragon Hand Great Calamity. Mahina kong bulong. Biglang lumiwanag ang aking mga mata. Agad akong sumigaw. "Ikalawang kuya, ikatlong kuya. Sa tingin ko ay dapat ninyong tanggapin." Nagulat ang dambuhalang lalaki at ang iskolar sa aking sinabi. "Ikapitong kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Bakit namin tutulungan ng lintik na iyon?" Hindi ko sinabing tulungan ninyo si Hongjun sa gulo niya. Sinasabi kong samantalahin ninyo ang pagkakataon para agawin ang mga kayamanan. Sa digmaang iyon tiyak na magkakaroon ng napakaraming patay at sugatan. Sa oras na iyon tiyak na maraming kayamanan ang magiging walang may-ari. Kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataon, hindi ba mapupunta lang ang lahat kay Hongjun na matandang dawista? Nagningning ang mga mata ng dambuhalang lalaki at ng iskolar. May punto ang sinabi ng ikapitong kapatid. Aalis na tayo ngayon din. Habang sinasabi ito hinailan ng dambuhalang lalaki ang iskolar. Diretso silang lumipad palabas ng nayon. Samantalang ako at ang iba ay nanatili sa nayon upang magpatuloy sa pagsasanay. Sa panahong ito, biglang naglabas ng kakaibang aura ang balbas aradong dambuhala.